hinalang dahilan ng food poisoning. Pagkatapos meron ho sa Tuguegarao City at nako, dalawa pa ang namatay dahil yung oxalic acid ay napagkamalang asin at yun ang nailagay doon sa inilutong pagkain. So, ang sinasabi yung solusyon dyan lang naman tamang labeling, ayan ha, proper storage ng mga ginagamit natin sa kusina, pwedeng yung mga makakalason at hindi. Ngayon, para turuan tayo dyan ng mga tamang pamamaraan ng pagtatabi ng mga ginagamit at hindi gagamitin sa kusina. Makakasama ho natin si Chef Gia Angkao, instructor po ng Center for Culinary Arts. Ma'am Gia, good morning. Hi, good morning, Miss Susan. Okay, yes. Sa kusina, no? Ano ba yung mga mga condiments na maaari natin mapagkamalang ihalo sa pagkain, yung pala pwede makalasot at makamatay? Definitely yung ating mga chemicals sa kitchen. Yung ating cleansers, yung ating dishwashing liquid and sometimes pastes ito. Yung ating insecticides. Kasi ito yung pinangpapatay natin ng mga rodents or yung mga ipis at mga daga sa ating kitchen. So, paano natin sila dapat isaayos sa kitchen para hindi magkapalit-palit yung magagamit sa pagkain, hindi pala pang pagkain, gano'n? Okay. So, Miss Susan, first of all, yung mga hindi pagkain, dapat nakatago siya. As much as possible, nasa different cabinet o nasa ibang lalagyan ng ating kitchen. Most especially sa ilalim. Yung mga hindi gagamitin sa pagkain? Oo, kasi kapag siya, malapit siya sa pagkain, maaari natin siyang magamit. Lalo na kung hindi tayo familiar sa ating mga ginagamit sa pagkain. Ano yung mga example? Ito, nakikita ko kanina doon sa mga nakita natin. Ito yung dishwashing liquid ito, di ba, Ma'am Gia? Yes. Gia, di ba? Ito. Pero kung wala ko siyang label at itinabi mo siya dito sa isang lalagyan din na wala ding label, ayan, pag nagmamadali kang magluto, ayan, di ba? Pwede mo siyang magamit. Pwede mo siya mapagkaama, Yes. pareho siyang nakalagay halimbawa sa ganito ring lalagyan, pwede mo siya mapagkamalang. Kaya lang, dapat parating may pangalan ng ating mga or label ang ating mga kagamitan sa bahay. First of all, kung pwede, nasa original container siya. Dahil kung ililipat siya, maiiba ito ng lalagyan at mapagkakamalan na iba. At kung ililipat man ang lalagyan, lagyan po ng label. Oo. So halimbawa walang label, Ma'am Gia, ano ba yung para malalaman yung pagkakaiba? Most ayan. especially, they were asking about the sugar and Diba, the salt. yung sugar, salt, Yes. tapos yung oxalic na napagkamala, yung parang asin yun. No? Dapat makita natin ang physical appearance nito. Ang salt ay mas maputi at ang asukal naman ay mas malaki ang butil nito kaysa sa asin. Halimbawa ito, dishwashing at saka oil. Oo. Ang consistency ng dishwashing liquid malapot at mas madilaw. Saka siguro amuyin. Yes, definitely amuyin at yung bula nito pag nilagay sa lalagyanan, iba. Yung mga yan, cornstarch, mga baking powder. Ang cornstarch at baking powder naman, magkaiba sila ng gamit. Mas maputi ang cornstarch at kumpara din ito sa harina. So ano pa yung may bibigay mong tips, Ma'am Gia, para doon sa mga misis natin na lagi nasa kusina para maiwasan natin yung mga ganitong mistakes na baka pagsisihan natin. Siyempre, di ba, pagka lalo na ho kung medyo may napahamak sa ating pamilya o sa mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Ano pa mabibigay natin mga paalala? First of all, kailangan parating nasa magkahiwalay ang pagkain at hindi pagkain. Lalo na sa kusina. And kapag magluluto, kumbaga siya ay bata, kailangan may kasamang mas nakakatanda para ito ay ma-guide. And also, for the dry goods, dapat hiwalay siya doon minsan kasi katabi siya ng sink. So, kailangan sa iba siyang lugar kasi minsan nababasa ito. At hindi maganda sa pagkain yun. Siyempre. So, napakasimpleng tandaan ho dito. Yung sinabi nga ni Ma'am Gia, yung hindi mga gagamitin sa pagkain, as much as possible, ilagay natin sa ilalim ng ating mga cabinet ng kusina. Yeah, para ho talaga alam natin na yun yung pagkakasama, yan ay hindi pang pagkain. Yes, okay, maraming salamat po, Ma'am Gia. Siya po isang instructor ng Center for Culinary Arts. Ngayon naman, tingnan natin kung anong dinayo ng ating kapusong si Monica dyan po sa lalawigan ng Laguna. Ayan, Monica. Nang ito'y matigaw. Ay, thank you. Salamat, Mami Sue. Ayan, dahil nga nalalapit
malapit na ang 150th birthday celebration ni Rizal, pumunta tayo all the way from Manila, dito po yan sa Calamba, Laguna, para bisitahin ang, well, isa sa mga pinakamahalagang lugar, hindi lamang sa buhay ni Rizal, kundi sa mismong kasaysayan ng Pilipinas. Ito po ang Rizal Shrine na sinasabing kung saan nga ipinanganak at lumaki si Rizal. At ngayon, itutur namin kayo mga kapuso kung ano-ano makikita dito sa bahay na to. Now, ito po nga kinakatayuan ko mga kapuso. Ito yung sinasabing mismong kwarto ng kanyang mga magulang na sina Don Francisco at Doña Teodora. At sabi nila sa kwartong ito daw, ipinanganak si Rizal nung yun nga, June 19, 1861. Kaya on Sunday, ayan, 150th birthday na niya. At sa 11 nga daw na magkakapatid, 7 po o pang-7 si Jose Rizal. O, diba? Okay, from this room, punta tayo sa susunod. Actually, paglabas nyo ng room na to, diretso na agad doon sa kwarto mismo na magkapatid na lalaki na si Pasiano at si Rizal. And alam nyo ba mga kapuso na sinasabing kahit 10 years nga daw ang agwat na magkapatid ay very close sila bilang siguro nga dahil sila lamang yung lalaki sa mga magkakapatid. Okay, so from this point, paglabas nyo, ayan, makikita na natin ang kanilang napakalaking sala. So, ang kapansin-pansin dito sa sala mga kapuso, actually itong mga muebles nila o yung mga kagamitan na ginagamit nung unang panahon. Kasi kung mapapansin nyo, very intricate, very madetalye yung mga designs niya, yung pagkakaukit na isa nga sa mga trademarks ng mga muebles na ginamit noong unang panahon. So, after sa sala, punta tayo dito sa kabilang side ng room o nitong lugar. At dito nga makikita yung kwarto ng magkakapatid na babae o yung mga kapatid na babae ni Rizal. So dito, mas kapansin-pansin na mas feminine yung mga gamit. Ayan, merong of course may dresser. At saka ito daw, itong makinang ito bilang mahilig manahi yung kanyang mga kapatid na babae. Ayan, merong mga makinang pangtahi dyan. Okay, so pagkatapos naman dito, punta tayo dun sa kabilang part ng bahay. So ito nga part na to, dito madalas magsalo-salo, literal, ang mga miyembro ng kanilang pamilya dahil ito yung kanilang komedor o dito sila kumakain. Pero actually, sabi nila, ito yung parang formal area o dining area nila. Kapag may special occasions lamang, dito sila kumakain. Pero kapag yung for araw-araw lang, ganyan, doon sa kabilang side sila kumakain. Doon sa mas informal dining set nila, ito po yun. Parang isa pang komedor nila. And alam nyo ba mga kapuso na si Doña Lolay nga o si Doña Teodora, yung kanyang ina, napakagaling daw bukod sa magaling na negosyante, napakagaling din magluto. At isa nga daw sa mga paboritong gawin ng mga magkakapatid na babae at saka ni Doña Lolay ay yung magluto at gustong-gusto nga pagsaluhan ng buong pamilya yan. Okay, so pagkatapos sa komedor, punta na tayo dito sa kanilang kitchen! So dito sa kitchen, of course, yun nga, dito nagluluto si Doña Lolay. At ang gamit nila nun, ito parang mga abo, mga may bakas-bakas pa ng abo, tsaka yung mga bao-bao. Well, ngayon, hindi na siya ginagawa, pero noon, ganito yung kanilang way of pagluluto. At saka, isa sa mga paborito nga daw iluto ay yung minatamis at yung paborito daw ni Rizal na yung munggo. Yung ginisang munggo, paborito daw ni Rizal yan. Anyway, mga kapuso, Arn, mamaya, sa ating pagbabalik, mas itutour pa natin ang ating mga kapuso dito sa kanilang bahay. Kaya tutok lang kayo mga kapuso, babalik pa rin tayo dito sa Rizal Shrine. Dito po yan sa Calamba, Laguna. Balik mo tayo sa studio. Thank you so much, Monica. Ang ganda talaga ng bahay ni Rizal. Nakapunta ka ng bahay ni Hindi Rizal? pa nga eh. Actually, ako rin. Para siguro Go ka dapat yan. i-excursion din natin Yes! yan. Ano? Magandang puntahan yan. At ito, bukod sa Fort Santiago at Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, may iba pang lugar na nagtatampok ng mga alaala ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya ngayon malapit na ang kanyang ika-150 kaarawan. Bisitahin natin ang isang museo sa Makati kung saan makikita ang ilang personal na gamit ni Rizal. Tara na, panoorin natin to. Ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ay simbolo ng pagiging isang tunay na Pilipino. Sa kanyang mga sinulat at mga pinakitang halimbawa, marami ang namulat upang labanan ang pananakop ng mga Kastila. Sa katunayan, siya ang inspirasyon ng himagsikan kung kaya't noong June 12, 1898 ay